Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay! Isang magandang hapon Marinduque, isang magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magandang hapon po muli sa lahat ng ating mga kabarangay sa mahigit 200 barangay dito sa ating lalawigan ng Marinduque. At muli pong sumasa inyo mga tahanan ngayong araw ng Biyernes, ika-25 sa buwan po ng Marso ang ating palatuntunan. At muli po ito po ang ating palatuntunan, Aksyon Barangay. At ako po muli ang inyong mga kasama, ang inyong kabarangay Ka Adrian Rosales, dito lamang sa Marinduque News Network at Lucky 7 Channel 3. At muli po sa hapong ito, kami po'y malugod na nag-aanyaya. Muli niyo po kaming samahan sa isa na namang edisyon ng ating palatuntunan, kung saan ay ating pong muling itatampok ang isa na naman pong barangay. At muli nating ibabahagi po ang kanilang po magagandang mga proyekto, ang kanilang mga karanasan, at kung anong meron sa kailang barangay. Kaya samahan niyo po muli kami sa hapong ito at sa pangalan po ng ating panauhin ngayong hapon, ay mulugod po kami nag-aanyaya sa ating mga kabarangay, sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong lalawigan ng Marinduque, at sa lahat na naabot ng ating palatuntunan, sa lahat ng ating mga kababayan Marinduqueño sa buong mundo, sa mga nanonood yan sa Amerika, sa Canada, sa Europa, sa Australia, sa gitnang silangan at dito sa timog silangang Asya. Sa lahat po nasa kailang mga tahanan, ganun din sa ating mga kababayan nasa kailang mga trabaho, at yung po mga busy ngayon na mga politiko na umiikot po sa unang araw ng kampanya ngayon pong araw pong ito ng Biyernes. So ingat po ha, at sana po ay lagi po magabaon ng tubig. Naku, napakainit po ng ating panahon po ngayon. Ingat po sa lahat ng ating mga kabarangay at sa lahat ng ating mga kababayan. Ayan, sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa bayan po ng Buwak, samahan niyo po muli kami sapagkat isa pong lingkod ng barangay, isang punong barangay mula po dito sa ating bayan po ng Buwak ang ating makakasama. At siguro, huwag na nating patagalin ang ating pong pagpapakilala. At syempre, do sa mga kababayan po natin, i-share niyo po ito at i-like para po mas marami ang ating makasama dito sa ating palatuntunan. Ngayong hapong ito, mula sa isang, sabi nga natin ay isang pinakamalaking barangay, o hulaan nyo kung saan, ayan, pinakamalaking barangay dito sa ating lalawigan ng Marinduque, at dito po sa bayan po ng Buwak, ang ating pong panauhin ay sentro po ng agrikultura dito po sa ating pong lalawigan. Ito po ay sa katauhan po ng ating pong barangay captain mula po sa barangay Sabong sa bayan po ng Buwak, ang ating panauhin si Kapitan Sandro Nabos. Bati ka na po sa ating mga kababayan. Unang-una po dun sa aking may bahay. Binabati ko po sapagkat napaka-supportive po ng aking may bahay. Ako'y sinamahan dahil siguro pampatanggal ng kaba. At ganun pa rin sa aking mga kababayan, ako'y bumabati sa inyo na sana sa ating pang-araw-araw na gawain ay tayo maging malakas at huwag nating kalilimutan na tayo tumawag sa dakilang may kapal. Ayan. Thank you, Kap. At sabi nga ni Kap ay kasama niya ang kanyang commander-in-chief. Ayan, Kap, maraming salamat sapagkat pinaunlakan niyo po itong ating palatuntunan na kayo po'y aming makadaupang palad. Kap, una pong tanong ay nasaan po ba ang Barangay Sabong? Actually po, ang bayan po ng Buwak ay isa pinaka malayo. Sapagkat ito po ay matatagpuan sa laylayan, malapit na sa Torrijos. Ang pumapaligid sa aking barangay at ang barangay Sibuyaw, isa pa ring barangay at ang Tumagabok, nasakop naman ng Buwak, Dinbui at Tambunan. Doon po matatagpuan ang aking
Ayan, at medyo hindi pamilyar sa marami ano yung mapa, Google Map ba ito, Sir Santi? Oo. At ipinapakita nga po kung nasaan ang lokasyon ano. Nasa halos pinakagitna pala ito ng ating lalawigan ng Marinduque ano. At napapaligiran po ito ng halos ilang bayan, halos 3 bayan ang nakapaligid po dito. At isa po ito sa may pinakamalaking barangay dito po sa buong Marinduque, hindi lang sa Buak kundi sa buong Marinduque. Kap, may ilan bang gaano ba kalaki itong iyong barangay? Sa ngayon po, ang sukat ng barangay ko, ito talaga napakalaking land area ng aming barangay. Subalit, ang tao lang talaga ang kulang. Ito po ay sumusukat ng 60.060 square kilometer ang aming barangay. So, talagang napakalaki. Subalit, sa laki nito, ito hindi talaga na papansin dahil bihirang puntahan ng tao sapagkat napakalayo. Nasa gitna na kami ng Marinduque. Tanungin lang natin, kasi sabi nga kayo napakalayo. Bago po kayo makarating ng aming barangay ng Sabong, dadaan muna kayo ng bayan ng Gasan, bayan ng Buenavista, din aakyat kayo papunta ng Malibago, din aakyat ulit kayo, kakanan ulit kayo, papunta naman barangay ng Talawan, nasakop naman ng Torrijos. Din kakaliwa kayo, papunta naman kayo ng barangay ng Sabong. Yun, doon ninyo makikita. Din yung barangay Sabong, may daan naman yun papunta ng barangay ng Sibuyaw. Pero bago ka makarating, madaan ka ng Gasan, madaan ka ng Buenavista, at papasok ka ng barangay, ano pong barangay yun? Malibago. Malibago. Oo. Torrijos. Tapos nadaan ka ng barangay, ano pong Tambunan. barangay? Tambunan. At after po nito ay Talawan. Talawan. Tapos ito na po yung Sabong. Yes. So talagang nasa pinakagitna po itong barangay ninyo. Kap, siguro medyo kung titingin natin mahirap marating yung iyong barangay. Alam kong maraming challenges. Alam natin na sa mga nakaraang panahon ito yung challenge ng mga nasa pinakagitna nasa pinakalaylayan ika nga ng mga barangay. Bago natin siguro pag-usapan kung ano na ba yung development sa iyong barangay, ano po? Bali, ako'y pang isang termino pa lang po ngayon. Noong 2018 lang kami kasi bago. Bago ako sa panunungkulan, din alam kong malaking hamon para sa akin yung panunungkulan na ikaw ay nasa gitna na kumbaga ay hindi ka na mapansin ng mga nasa baba. Kasi ako, bihirang-bihirang pumupunta sa aming tao nung una kasi naglalakad. Tapos nung itong kami siguro nagkataon na may mga proyekto ang gobyerno dahilan dun sa ating mga masisipag din na nakaupo sa gobyerno. Unang-una po yung ating speaker, yung ating gobernador at lahat mga namumuno na naging daan upang ang aming lugar ay magkaroon ng isang kalsada upang hindi na mahirapan sapagkat simula noon nakaranas kami yung lahat ng umaakyat. Buti nga ngayon talagang napakahirap. Nakaranas kami nung una ng pagpasa ng mga kalakal, palawas, pagkarga sa mga karabaw at kabayo ng aming mga produkto para lang mailuwas at kami may ibili naman ang aming makakain para sa aming mga pamilya. Pero ngayon, ako'y nagpapasalamat kasi nagkaroon na ng magandang daan, konkretong daan. Wala nang dahilan para kami ay mahirapan sapagkat may mga pumapasok ng mga sasakyan para mapagkargahan o makapag-transport ng aming mga gulay, mga produkto paluwas dito sa bayan. Opo. Ako'y dating isang sketcherman nung una na sa panunungkulan pa ni ex-kapitan Dolorito Luto. Pero napakatagal na since 1997 yung year na yun to 2000 yun yung aming panunungkulan na ako'y SK. Yun lang yung aking experience sa
bilang barangay. sa barangay na sa pamumuno sa mga kabataan bilang isang Huwag state na niyo chairman. itanong kung ilang taon si Kapitan, ha? Oo, basta yun ay halos kapanabayin ko. Oo, dahil ako yung naging leader din ng kabataan, mga ganyan taon din Kapitan. Oo, kaya huwag na niyo itanong kung anong edad namin ni Kapitan. Ano po? So, ayan, ikaw ay sumabak nitong 2018 sa pagiging Kapitan at ang daming alam kong paggaganyan sabi nga, ikaw nasa pinakalaylayan, ang daming challenges. So, tanungin natin, ang lawak kasi nung barangay mo. Sabi mo po, ang lawak ng barangay mo, pero kulang ang tao. May ilan bang populasyon meron kayo sa inyong barangay? Napakaliit lang ng population namin is ang sa total household May ilang families in the population is ang aming household is 38, 38. tapos 48 or 49 families. With the total of how many 170 persons? Individuals? 170 plus yung Oo. individuals namin. Oo. 70 plus pa. Oo, 70 Ay, plus. ibig sabihin pala yung mga Napakaliit. mayayaman pala ang mga taga-sabong at ang mga hasyendero. Dahil Yes. ang gulping laki ng lupa sa inyo, 60.060 square kilometers. Tapos ang tao ay 170, Yes. 170 plus. Ay mga hasyendero ang tao sa inyo. Napakaliit. Pero alam naman natin yung challenge. Sabi nga kahit malalaki ang lupa, kung ang nagiging problema nga po ay yung komunikasyon, yung pong transportasyon, talagang kumbaga magiging, sabi nga ng iba, nagiging behind pagdating sa kabuhayan yung ating mga kababayan. Dahil kahit nga daw po anong laki ng lupa mo, kung ikaw ay hindi nakakonekta sa pinaka main road o ikaw hindi nakakonekta sa bayan, talagang napakahirap. Pero sa ngayon po, Kapitan, para ma-update yung ating mga kababayan, kumusta na po ang inyo pong barangay? Ano na po ang naging development? Sabi niyo po nga kanina doon sa ating pagsisimula, ay may malaki ang nagawa nito ating mga nakaupo ngayon upang ngayon ay makakonect itong inyong barangay sa direkta dito sa ating mga pangunahing daan. Ano-ano po ba yung mga naging improvement during your term? Ano po? At ano na po yung mga development ngayon sa inyong barangay? Tungkol naman dyan sa mga development o pagbabago ng aming barangay, na dati talagang naglalakad ang mga pumupunta. Subalit ngayon ay hindi na naglalakad, sir. Talagang nakasakay na. Oo. Yung iba dumadaan, kumakaway pa. Kasi maganda rin daan. Oo. At sa ngayon, napakarami na pumupunta na nagsisilpi dun sa aming Budik. Oo. Sabong Budik ang kumbaga kung tawagin. Pero hindi pa namin ginagawa ng mga dekorasyon sapagkat siyempre kailangan mo ng pundo sa barangay para mo gawin yung isang proyektong ganon. Opo. Ibalik ko, Kap. Ngayon ba, kumusta na yung daan po ninyo? Part ng development. Ano na po yung improvement? Yung improvement po ng aming daan, concreting, Talawan to Sabong Road is kung ako hindi nagkakamali, parang kunti na lang gagawin na kung sumatotal natin is nasa 90% na kasi malapit na siyang matapos. Sa madalit salita, puro clearing na lang sila ngayon. Konkretong daan na talagang hindi namin inaasahan na magiging daan ngayon at may ibigay sa amin ng pamalaan na talagang napakalaki ng pasasalamat ng barangay mamamayan ng Barangay Sabong. Nagkaroon kami ng magandang daan. Talagang yung daan na yun ay talagang sa panunungkulan namin naging kumbaga naakma. Nagkataon, nagkataon. Oo. Nagkataon na yun. Siguro yun na yung panahon para kami magkaroon ng isang magandang access road na upang kami mapalapit o guminhawa yung aming pagdadala ng mga produkto pa luwas ng More or less, bayan. Kap, more or less, mga ilang kilometro itong karsada ngayon na ginagawa papunta dyan sa inyong barangay? Yung kung kilometro ang pag-uusapan natin, sir, simula Talawan yan is yung lahat-lahat is 3.2 at yung papunta naman Sibuyaw na tagos na
3.6 yung nandun nakalagay sa kanilang mga nakalagay ng mga Sa estaka. mga billboard nila, sa mga mga estaka nila. Kasi suma total 6 kilometers lumuwas na at bumalik dito ng bayan, kakanan ka naman, maganda na rin yung daan. Oo. So napakaganda nito, ano, just pinapakita doon sa ating TV screen, ano, sa ating monitor. Ayan yung mga bagong access road, ano, itong Farm to Market Road. Or consider ba natin ito na provincial road din, Kapitan? Oo. Ngayon lamang, during your term, sabi mo nga, Kap, marami na rin pumupunta ngayon doon at Yes, sir. pumapasyal, ano? Dahil mamaya natin isa-isahin kung ano yung mga magagandang place doon sa kailang barangay. So, sa ngayon, Kap, ano po, ongoing nga yung mga development ng inyong access road, ano? From the main road hanggang doon sa inyong lugar. Kasi yung tatlong major project nga namin ngayon, ano, sir, yung itong FMR, din yung evacuation. Kasi yung evacuation, sa pagkakalam ko ngayon, is for implementation na lang. Then yung aming health center is hindi ko pa, yun ay walang sawa ang inyong lingkod ng follow up kung ito ba talaga ay meron na at kung wala, pipilitin pa rin nating magkaroon siya ng pundo kabarangay. Then, yung iba, yung aking mga kabarangay, wag silang mainip dahil ito'y darating or bid na ito. Kasi ito'y pundo na galing sa minamahal nating Mayora Army Carrion, yung Barangay Supporting Fund. Then, nag-counterpart yung barangay ng 235. Suma total nito is 435,000 yung aming construction of water works system. So, ibig sabihin yung meron pong galing sa Barangay Development Fund na counterpart po kayo dito? Yes, sir. Yes. Opo, at ano na pong status po nito, Kap? Meron na po bagang tangki po kayo o meron na po kayong pagkukuha nitong source ng tubig? Meron na po kami source, meron na rin kaming dating tangki. Subalit ito'y kung summer is kami kinukulang pa rin ng tubig. Kaya kailangan namin magdagdag ng additional na pag-iistakan upang yung aming mga kabarangay ay hindi kinukulang sapagkat doon pa rin kami kumukuha kasi nung pandilig namin doon sa aming mga halaman. Yung idadagdag namin na waterworks na yun, construction of waterworks is hindi nakulangin yung lahat ng mga farmers namin kasi sayang naman or yung sayang yung mga tanim na hindi nadidilig kasi nagkakamatay lalo na nga yung mga magsasamer. At ito, Kap, inyo pong barangay, sabi nga po nyo ay sentro po ng agrikultura. Ano po ba yung mga pangunahing produkto at kinubuhay ng inyong mga kabarangay? Dahil sa napag-usapan natin before our program, sabi po nga ninyo ay ang tanging kinabubuhay ng inyong mga kabarangay ay talagang pag-asaka. Ano po? Yes. Ano po ba yung mga pangunahing produkto na meron para yung mga kababayan natin na interesado doon sa mga produkto niyo? Ano po ba yung mga pangunahing itinatanim sa inyong barangay? Ang mga farmers namin is mga gulay talaga ang tinatanim. Meron din naman kami nagtatanim ng palay, ng saging, at meron din kaming magkukupras. May mga nagkukupras din sa amin. Pero ang pinaka-major priority namin ay yung pagtatanim ng gulay. Unang-una yung may kanya-kanya eh. Opo. Halimbawa, ikaw ay isang tao, pero lahat yun ay ang tinututukan namin na pantanim ngayon is yung litos na siya naming binababa dito sa bayan. Na nagdadala kami sa provincial, nagdadala kami na sa municipal, din yung ibang mga tindahan sa Gudchawil, yung may mga tindahan na malaki, din yung iba nilalako namin. Kaya ngayon ang kailangan namin is yung mapapagbagsakan. Kumbaga, kami ay pagbaba namin galing dun sa amin, mayroon na kami mapagbibigyan dito sa baba. Ngayon, kaya yun ang aming litos, ang aming proyekto doon sa bawat kwa namin. Na yan, makikita ninyo yan kung ano yung may mga mulching film, may mga garden, yan yung aming tinataniman ng aming litos na pangunahin namin sa aming barangay. Halos pare-pareho ng produkto. Maganda itong nabanggit mo nga na hindi pare-pareho kumbaga yung Yes, produkto po ninyong itinatanim, merong sitaw, merong talong, meron pong iba't ibang mga gulay po. At meron din kayong litos sa isa sa malaking industry po ninyo na itinatanim po bukod doon sa talagang pangunahin ng mga niyog po dahil alam natin yung niyog ay isa sa talagang pangunahin na kinabubuhay din ng ating mga kababayan. Pero napakaganda po nito Kap, dahil
minsan nakikita ko pag tayo po ay nakuha ng mga update sa mga tiyangge, sa mga pamilihan, ano po, na kaya hindi nauubos yung mga tinda ng ating mga farmers. Dahil pare-pareho. Yung Yes. tinda ng isa, talong, puro talong na lahat. Yes, Isang tama. bagsakan, puro talong. Ano po? Tama Sino po yan. pang bibili? Kaya minsan ay nalulugi yung ating mga magtitinda at ating mga magsasaka. Kaya ito ang sinasabi nga natin na dapat talagang naiayos itong tamang pagtatanim na maasistihan din ng DA po. Tama Dahil para equal, walang nalulugi po. Kung iba ay sitaw, pwede namang iba ay kamatis po. Yes. Para lahat po ay lahat ng produkto natin ay kumbaga po ay nagagamit o nabebenta at hindi po nasasayang. At ganun din ngayon po, talagang medyo malapit na at ngayon po ay ongoing nga po yung mga development, mga meetings ay yung mga kababayan natin naghahanap ng litus pwede kayong pumasyal pala sa Barangay Sabong po. Iyan po ba Kap ay anytime pwedeng pagpunta nila meron bang ma-harvest o sabay-sabay po ba? Ang naging problema po namin wala kaming mabili dahil yung iba ay parang natubo pa lamang. Kasi maganda sana niyan, yung iba ninaani na, iba nagatanim pa lang para at least hindi po nauubos yung supply. Kasi pag nagtanim ka ng litos, kayong 3 o 10 kayong farmers na magtatanim ng litos ng sabay-sabay, wala din naman bibili ng sabay-sabay niyan. Kailangan yung isa o sino mauna. May 5 days ka dapat na advantage dun sa tanim mo. Pagkatanim mo 5 days, then yung kasunod mo na tao, ilang kayong tao magtatanim, yun, ganun ang gagawin nyo. Kumbaga, step by step ang tanim nyo. Gagawin nyo na ang pagtatanim is, halimbawa, 5 days ngayon, magtatanim ka ulit, 5 days ulit. Basta mayroon siyang pagitan. Kasi minsan harvestin mo itong isa, mayroon ka ng kasunod ulit. Kung may umorder man o pumunta, mayroon kang maibibigay. Sa ngayon, kung pupunta kayo, mayroon kayong maibibigay sa inyo. Hindi kayo masisiro. Ayun, yun yung maganda Kap kasi hindi sayang. Wala ba kayong strawberry sa inyong lugar? Kasi sir, ang kagandahan lang sa amin talagang ipinagmamalaki ko yung aming mga tanim na hindi kami talaga gumagamit ng inorganic fertilizer. Oo. Kasi ang ginagamit namin is yung vermicast na galing sa tayo ng bulati. Kasi organic talaga siya. Oo. Yun ang aming ginagamit. Hindi kami bumibili sa mga tindahan ng kumbagay mga 14-14. Mga Kasi synthetic, ayaw namin nung may masasabi dun sa aming tanim. Yung mga uuwi, yung mga uuwi na Marinduque, alam kong sabik na kayong umuwi at sabik na kayong mamasyal para all in one yung pagpunta nyo. Pwede kayong mamili ng mga gulay at pwede kayong mamasyal. Ayan, ay pwede nyo isa sa i-line up po dyan ay yung Barangay Sabong. Yes, At para mapasyalan ninyo. Ngayon pala pwede nang pumasyal dyan. Nung una po yung may nagayaya sa akin dyan parang sabi ko parang baka hindi na ako makauwi Oo, medyo may kalayuan. Pero ayan. At farming ang pangunahing kinabubuhay at mga organic. So napakaganda talaga itong mga proyekto ng ating pamahalaan at naibaba na pondo sa magitan ng ating Speaker of the House ay napakalaking bagay talaga yung pagkakakonekta ng bawat barangay, ng bawat munisipyo ay ito yung nagiging bunga yung dating napakahirap ay pinagaan itong mga farm to market road na ito na itayo na sa build ngayong panahon na ito ng ating Pangulong Duterte at sa pamamagitan nga ng ating Speaker of the House at ng ating Governor Makikita natin sa file video napakaganda nitong mga lugar na ito yung matagal na natago hindi nakikita ng ating mga kababayan dahil nga po sa layo at sa hirap para maka-access po tayo sa mga nasabing lugar pero makita natin yung kagandahan po nitong mga barangay na ito sa ngayon. Bukod dito Kap sa farming, ano pa yung masasabi nating best place? Pasyalan yung inyong Barangay Sabong ngayong madali na itong ma-access o mapuntahan. Sa ngayon sir, yung sa amin, kung talagang, lalo na ngayon, magsa-summer na, yung nagnanais na pumunta dun sa aming lugar, yan, meron kaming re-recommenda sa inyo. Bagamat medyo may kalayuan, subalit pagdating ninyo dun sa lugar na yun, biglang mapapawi yung inyong pagod sa ganda ng lugar na yan. Na talagang ipinagmamalaki namin, talagang hindi namin ikinakahiya na malayo, sapagkat kung hindi ka magpapakahirap, hindi mo madadama yung sarap. Yun yung sinasabi. Kaya, ngayon, kung pupunta kayo, welcome kayo doon sa aming falls. Yung ito ba yung hinulugang taktak?
Yes, sir. Yan. Ayan. Kasi nung una, nung una Kap, ganito sabi, meron daw diyang hinulugang taktak na ang kwento ay huwag kang maparoon dahil diyan ay may nangangain ang tubig, Ayun. may butas, pag nataib daw sa, kwento laang naman yan. Pag nataib daw sa dagat, nataib din daw diyan. Ano ba talaga ang totoo? Gaano ba kaganda yung hinulugang taktak na yan o hinulugan falls? Talagang kuiba siya. Makikita nyo naman sa picture eh. Mm-mm. Kaya lang, yung sinasabi na yung nangangain na pag tumatay ay lumalaki, hindi ko naniniwala doon kasi doon kami lumaki. Oo. Kaya yung Hinulugan Falls na yan talagang napakaganda. Ganyan ang kulay niyan. Diyan sa picture ninyo na makikita, yan na talaga yung kulay niya. Na talagang malalim, banayad yung kanyang paglalim, unti-unti siyang lalalim, pero yung talagang pinakagitna niya, talagang malalim na yan. Kaya yung kung may magkasama sila ng bata, pagpunta, ay wag na sanang pumunta dun sa gina kasi delikado sa mga bata kung hindi kasama ang matatanda. Sabi nung una ay ganyan, ay baka inapagkait, sila lang ang gusto makarating. Siguro. Oo. Ayan, pero ngayon ay pwede na ma-access. So, Pwede na. ito ba, Kap, ano ba ang plano po ninyo? Meron ba tayong plano na ito'y maging part ng ating turismo o tourist spot? Ano ba ang nakikita ninyo na meron bang nabanggit sa inyo ang ating pamahalaan na national o pamahalaang probinsya na ito i-develop? Ano po ang update? Yan. Tungkol naman dyan sa pag-develop niyan. Yes, totoo. Kasi ang ating kasalukuyang speaker ay gustong i-develop yung Hinulugan Falls na yan. Kasi talagang napakaganda. Actually, ngayon nga, mayroong pundo na binigay ang ating mahal na gobernur na talagang gusto niya magkaroon ng access road papunta doon, ng daan papunta doon sa Hinulugan Falls na para marating ng maginhawa. Ngayon nagbigay siya ng pundo step by step siguro phase 1. Ngayon yung phase 1 nangyari na, naganap na ikalsada. Subalit ito ay padadaanin ay sa sakop ng Sibuyao, Barangay Sibuyao, Sitio Danau. Doon yung pinakamalapit na daan papunta doon sa ating sinasabing falls. Kaya siguro ngayong this year, mayroon naman po doon na lalabas papunta doon para madugtungan yung kalsada papunta doon sa Hinulugan Falls na ating tinatarget upang maging isang tourism spot. Kasi Kap, may mga barangay tayo like yung ating isang cave dito sa Santa Cruz inorganize nila yan through barangay. Siguro I suggest Kap na yung inyong committee on tourism sa barangay, kung mayroon po kayo, bumuo na po kayo ng committee on tourism para po ma-organize dahil ang alam po natin may project po ang Department of Tourism na kung yan po maging accredited tourist spot, pwede pong mabigyan din po ng training at mismo yung mga kabarangay nyo pwedeng maging accredited tourist guide. Yes. At syempre pagka po naging open yan for the public, for tourist, maging tourist spot, syempre may mga lifeguard na kumbaga may ilalagay din po diyan at may mga proper training at mga first aid trainings na supposed to be may ilalagay po diyan. So napakaganda nito Kap. At talagang alam naman natin na ang ating mga kababayan naghahanap lalo ngayong summer naghahanap talaga na pag-unwind sa kanila lalo na yung init makakaramdam sila ng talagang comfort. At sabi nga po niyo meron na pala itong na po yung development ng phase 1, meron na po bang direktang kalsada diyan Kap? Meron na. Yung phase 1 kasi yun yung binigay nung ating gobernador, yung ating mahal na gobernador ngayon, Presbytero Velasco Jr. na ngayon tapos na, na i-award na nga. Tapos meron pa siyang project, meron pa siyang kadugtong, hindi ko lang alam kung siguro kasi gagawin tong baka ang magpundo o hindi lang ako sure kung yung pagpupundo na yun ang gagamitin ay pundo ng national or provincial kasi dapat talaga sa lalong madaling panahon ay ma-develop na yung yun kasi ngayon ay tag-init pa. At pag lumipas na yung tag-init, di ba, tag-ulan naman yung kapalit, mahirap nang mag-implement ang project kasi maputik na ang papunta dun. Kaya, yun, ongoing pa rin yung aking pagpa-follow up ng mga pundo, kung ano ba talaga ang gagamiting pundo at siguro makikipag-usap ako ng masinsinan doon sa ating mahal na
speaker at sa ating gobernador para tungkol dyan sa bagay na yan, kung anong pundo ang kinakailangang gamitin. Inakatakutang parunan ang inyong barangay dahil sa gulping layo ay magiging ngayon ay isa na sa pangunahing destinasyon ng ating mga kababayan at maging ng ating mga bakasyonista yang inyo pong barangay. Bago tayo magpatuloy, batiin natin manonood po ngayon si Sunny Mascareñas Sadim. Ayan, Cap Sandro Nabos, clap-clap daw, oh. Si Joshua Revillan, nasa na daw ang caravan. Hindi ko po alam, hindi po ako kasama dyan. Narito kami ni Cap, narito kami sa mahalagang programang pambarangay. Si Teresa J. Manlices ng Barangay Bugnoy nanonood. Oo, kailan baga mag-guest na dito si Cap dyan sa Barangay Bugnoyan. Si Jocelyn Ligtas, nasa na daw ang mga pangako ng mga politiko tuwing botohan. Ay, ewan ko po, hindi ko po hawak yung mga pangako. Ano po, kaya maging wise po kayo. Hindi na po sa namimiloso po ako. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mga kabarangay, maging wise kayo. Ayan. Yung may pinapakita at may mga ginagawa, yun ang abuto po ninyo. Si Kabayang Jocelyn Ligtas, DJ, uwing-uwi na ako kasi napakaganda ng Marinduque. Oo, kala ko parang hindi lang Marinduque, pati mga taga Marinduque magaganda. Si Kabayang Rowena Naling Lapitan, hello po, pa-shoutout po kami, nakakamiss ng umuwi. Si Reynaldo Junior Manauwis, bakit doon nakakahiya yung makapitan sa isang bayan? Bakit po kaya? Pakibanggit daw po kung ano po yung dahilan at nabanggit po ito ng ating kabarangay na rin. Wala, sige. Doon sa loob ng mismong barangay namin ng Purokwan, is meron kami doon Campana Cave sa amin. Kaya lang, hindi pa masyado siyang kilala, na kinakailangan talaga naming maipakilala talaga at siguro ito na yung tamang panahon or time na makilala yung aming kuweba na yun. Subalit, yun ang inaamin ko ngayon sa sarili ko na ako'y nagkulang na hindi ko na-picturean upang makita nila kung ano ang itsura ng aming ipinagmamalaking Campana Cave na yun. Ngayon, dahil po sa development ng Farm to Market Road, ma-access na. At yan pala ay mayroong Campana Cave at mayroon pa silang napakaganda at ito hindi tutuyuan, itong inyong hinlugang taktakan na po. Talaga yung flow ng tubig niya, tuloy-tuloy. At yung napakita natin kayo na yung inyong view deck. O yan. Opo. Kasi alam mo sir, dyan sa view deck na yan is nagawa na kami ng isang request at sa assessor upang ito ay matrace kung ito ba talaga ay sakop ng Torrijos or ng Buwak. Kasi ang marami kayong mababasa sa social media na ang view deck na ito is view deck ng Talawan, barangay ng Sabong, kasi yung unang mga kapitan na kasama namin na nakikita namin na talagang nagsasabi ay ito ay sa barangay Sabong. Pero hindi ako kampante sa ganung sabi-sabi lang. Gusto ko nga dumaan doon sa tamang proseso. Ganda ng klima, sa ganda ng view, talagang may makukuha ka, ma-encourage kang pumunta. Pag nakita mo sa picture, makakapunta ka talaga. Ito ba, Kap, kasi maganda yung daan. Ito ba, Kap, ay wala bang sea of clouds din dito? O Meron pag umaga, meron yan. Mga anong time? Mga anong time supposed mga to be? 6, mga 5 to 6, meron yan. At anong mga buwan, Kap, ito? Pag mga December, yan, mga December, napakaganda dun yan. Ay may mga sea of clouds. Kasi kita yung dagat, kita yung baba ng mga yung mga view niya na tapos yung Malindig Mount Malindig ay kita diyan. Kaya napakaganda niyan lugar na yan. At saka isa pa mataas. It's supposed to be sana nga Kap, sharean mo kami ng picture niyan kapag mayroong clouds para another sea of clouds na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan at para lalo pong makilala itong barangay Sabong po. At siguro iba pa mga kakulangan na mga pictures at na magkapakilala ng barangay Sabong ay bahagi ninyo po sa amin. So anyways, tanong natin sa liit ng inyong constituents, 38 household, 49 families and almost more than 170 individuals. Magkano po, dahil sabi nga ninyo puro ang kinikita po o kabuhayan niyo agrikultura. Sa ngayon po, may ilan po ang inyo pong nata o yung inyong pondo sa barangay? Ang nata namin is more or less 2.1 something yan. Yung aking 2.1 o 2.2. Basta 2.1 something yan, sir, ang aking pagkaka-expect. Kasi hindi ko masyadong sa ulado yung
ko namin, bagamat ako'y kapitan, Si Tres ang si nakakaalam. Tres talaga. Kaya nakikita ko lang yan kami pag nagpapatpat nung nagkakatay-katay nung aming pinupunduhan. Yun yung, kasi katatapos lamang namin mag-budget eh. Kaya ngayon, pero ang akin, ang hindi ko lang alam doon yung, yung something kung ilan doon sa 2.1 something. Yun yung aming pondo. So, medyo maliit lang naman maliit yung... lang. Oo. Maliit din naman yung barangay at hindi naman ganun kalaki din. Kasi pagdami ng constituents, paglaki ng area, pagdami ng constituents, ay pagdami din ng gastos. Ano po. Pero sa inyo, kasi napakaliit din nga, hindi natin paghahanapan dahil almost 170 nga lang, ano po, yung inyong number of individuals, ano, ng inyo po mga tao. Kaya talagang ganito lang. Pero sabi nga ni Cap, kahit maliit sa aming pag-erguhan kanina, ay may mga nailalaan pa rin sila gaya nung kailang ongoing o for bidding na project ng waterworks, ay meron pa rin sila na ibigay ng mga counterparts. Ano po? Yes, So, tuloy-tuloy. At para doon sa kabatiran, ano po, baka isipin ng mga taga-barangay Sabong, ha, may nabanggit na 2.1 something si Kapitan. Hawak ito ni Kapitan, ha? Hindi po, ha, sa mga kabarangay natin. Ito po, ay meron pong plan na talaga na pag-budget for halimbawa for 2022, ano po. Yes. Yan po ay nakaalay na kung saan ilalagay. At hindi po yan isang bagsakan ibibigay kay Kapitan. Yan po ay Katay-katay na yan. naka-convert na kapyan sa project. Ano Yes, po? yes. Oo. At nagagastos lang siguro dyan. Pero lahat ng yan ay pinapaliwanag natin dahil may mga barangay cap na inisyuhan. Ay, ang laki pala ng million pala ang budget. Ibig sabihin, ay mayaman si Kapitan. So, yun lang ha. Nililiwanag lang natin na yan pong budget nila ay nakaalay na o nakaalat na para doon sa mga paglalagyan. May kanya-kanya na. At isa nga dyan ay yung sa kapag may kalamidad, magkano more or less ang nagiging pondo nyo, Kap, pagka mula sa inyong fund sa barangay? Kasi yung funds niyan, yung 70%, unang-una, din yung 30% ng BDRRM fund. Kasi yan ay yung... Doon sa 5%? Oh, yan. 5% lang yan? May 30%. Yun yung 5% tong era. Yun yung ginagamit namin kasi pag may mga kalabidad. So, kasi yun yung unang-unang So, kung yan ay 5% ng 2 million, is ang 10% kasi is 200,000. Kung 5%, 100,000 lang. Yun So, lang mahati pa yun sa 30 at saka 70. Yes. Oo. So, 30,000 at saka 70,000. Yun lang. Maliit lang yan. Kasi, Maliit lang. Oo. Sa bagay, dyan naman sa inyo. Kaya lang, dyan ba pagka bumabagyo, malakas din ang bagyo sa inyo? Tama sa maraming inyo? lakas kasi bundok yan. Doon yan, naka-experience ako ng isang bagyo no nakaraan na ibang bagyo ito, na binuhat yung ilang bahay sa amin. Na binuhat siya ng buo. Nakatayo din ang pagtugpo niya sa lupa, nakatayo Pa din naman. pero binunot doon sa pinanggalingan. Oo. Lumipat siya ng lugar. Hindi na ngayon mabuhat ulit papunta pabalik. Doon na lang binaon doon sa pinagtugpuan niya. Sa bagay, doon na lang inayos. lupa pa din naman yan. Ika lang napalipat. Inistrap na lang niya yung haligi. Nilagyan na lang ng simento. Pero may mga na nung magkaroon ng calamity, na meron bang naibaba din na mag-declare ang buwak ng calamity o state of calamity? Yes, may meron. mga naibaba din ba sa inyo? Meron. Kasi hindi naman kami, kumbaga, kahit napakalayo ng aming barangay sa napakalakas din naman ang signal doon ng cellphone. Oo. O ano man, smart, globe, Oo. basta meron dong signal sa amin ng mga ganyang bagay. Hindi ko naman sa inakon yung ibang barangays sa Tumagabok. Kaya mahirap ang signal talaga sa Tumagabok. Kasi kailangan ng internet doon, hindi naman sa Kwan. Kasi ang Tumagabok is lubog. Opo. Kayo ay ito talagang sa amin mas mataas. talagang mataas kami. Nakaharap pa kami sa Mount Malindig na talagang ang aming signal ay talagang sabi lang ay apaw na rin sa cellphone. At yung bang ating mga, kasi agrikultura, mostly ba rehistrado ba o naka-registered ba yung inyong mga tanim sa inyong barangay? Nakakuha niya, kumbaga naka-insured. Opo, Kung insured. yung aming mga tanim dyan, kasi meron kaming technician dyan, Oo. municipal agriculture technician, Opo. na talagang umiikot at nag-i-insure ng aming mga tanim. Mapahalaman, mapatanim, halamang mga saging, hayop. Oo. niyog, hayop, basta lahat yan mga naka-insured. Pero na lang kung talagang hindi ka magpapa-insure, di yun. Walang magawa sa iyo yung agriculture technician. Kung pag nagkaroon ng problema at hindi ka naka-insured, wala kang iintayin dun sa PCIC yun na kinukuha.
wala kang makukuha kasi hindi ka nagpa-insured. Pero ngayon sa amin, sa lugar namin, maraming mga naka-insured na halaman at saka mga hayop. So, kaya nga ini-encourage natin din yung ating mga kabarangay, ano po, na talagang ipa-insured po nyo inyong mga tanim, ano po. Sapagkat malaking bagay po yan. Dumarating sa atin ang kalamidad, na nagkaroon ng pandemya sa mga hayop, ano po. Kaya, wag natin ding isisi sa ating pamahalaan. Tayo na mismo sa ating sarili, alam natin kung anong kailangan at makabubuti sa atin. Tayo na rin po mismo ang gumawa, ano po. Kaya magandang hapon po sa ating mga nanonood, si Tita Lerma Azares Lu, yan, ang aming pong landlady dyan po sa Barangay Pag-asa sa Quezon City. Tita Lerma, magandang hapon po. Si Rumidol Laracas Mobilio nanonood. Si Maria Riansales Oracion watching from Marikina. Magandang hapon po. Ayan. At si Rowena Naling Lapitan. Yan, masarap na daw umuwi sa ating lalawigan. Kap, nakabilis ng ating oras. Ano ba yung mga problema bago tayo magpatuloy doon sa ating mga plano mo pa, bago tayo magtapos? Ano yung mga nakikita yung mga problema pa na kinakaharap na inyong barangay na plano nyong masolusyon at ano pong mga solusyon ang inyo pong ginagawa? Sa ngayon talagang ang kinatatakutan at ang inaproblema namin is kung wala kaming unang-una sa pagdating ng mga sakuna. Kasi ang mga sakuna sa amin, lalo na ngayon kung halimbawa mga palapit na yung mga Berman kasi may mga bagyuhin na yan eh. Ang naproblema namin kung hindi kami makakapagpa-implement ng evacuation center is di ba bagyuhin yan. Yung mga tao namin ang problema namin maliliit lang ang mga bahay na yari lamang sa kugon, yung iba yero pero ang mga kahoy nila yung mga bilog. Hindi man sila katulad ng semento ang bahay na talagang concrete. Kaya pag dumating yung mga kalamidad na tulad ng bagyo, mga ganyan na unang-una, wala naman kasi sa amin ito ay tsunami, wala naman sa amin na baha, walang baha, pero meron kaming landslide. Kasi yung mga kalamidad na yun, sir, ang aming kinatatakutan na sana ay mabigyan namin ng katugunan at solusyon. Pero sa ngayon, meron ng solusyon yung aming mga mag-evacuate kung sakasakalit dumating yung mga sakuna na gano'n. Kasi for implementation na yung aming evacuation center. At how about yung ating mga estudyante, Kap, dahil medyo malayo ang inyong lugar, meron ba kayong eskwelahan? Ano po yung nakikita nyong disadvantage sa inyong lugar dahil malayo? Kumusta po ang inyong mga estudyante? Pagdating dyan naman sa mga estudyante namin, hindi man, bagamat talagang sa tutulang, inaamin ko sa sarili ko na ako ay laki sa amin sa Sabong, pero ako ay nag-aral ay sa Sibuyao. Isa ring napakalayo na talaga nung una ay kami naglalakad. Ganun ngayon ang nangyayari sa amin. Kami may school, subalit hindi naka-rehistro sa DepEd. Na talagang ito'y, kung tutusin, di ba, private pa ito. At ang mga estudyante namin is nag-aaral ay sa Sibuyao National High School, sa Sibuyao Elementary School. Yung iba ay nag-aaral ay sa Talawan Elementary School. Kaya ako'y nasasaktan man, pero ako'y gumagawa ng paraan niya yon, yung mga solusyon na nag-solicit kami ng mga bata na mag-aaral sa amin daycare. Kahit yung prep lang. Yung primary primary lang kung ilan yung mapapag-aral namin na kahit gawan lang namin ng kubo na pinakapipicturean lamang namin, ilista namin, papipirmahin namin yung mga magulang bilang solusyon at para makagawa kami ng resolution or request para maipasa namin ito sa national o sa provincial at kung kinakailangan na humingi kami ng tulong or counterpart ng kanilang pundo or sila na mismo ang magbigay sa amin ng pundo upang magkaroon kami ng mag-aaral or school kahit primary lang doon sa amin, kahit 1 to 4 lang at saka prep, ayun ay ikakasaya na namin ng aming administrasyon ngayon. Sa ngayon ba, Kap, wala pa pong consultation dyan or assistant or mga kinatawan mula sa DepEd na napupunta sa inyong lugar? Actually, meron, sir, ngayon nung last session namin nung itong third Saturday nitong March is talagang mayroong isang mabuting puso na pumunta sa amin na talagang hinihikayat kaming sanggunian
na gumawa ng isang resolution at magpasa ng isang resolution sa provincial government, sa national government, or kahit sa municipal government natin, or saan mga ahensya na pwedeng tumulong sa amin, na kinakailangan na magkaroon talaga ng school dun sa amin. Kasi sa base dun talaga sa katauhan ng aming head teacher ng TIC ng Sibuyaw National High School na si Sir Rizon Makailaw na taga Gasan, ay talagang dumalo siya sir ng sesyon sa amin upang makipag-usap kung paano yung gagawin na step by step para kami magkaroon ng school dun sa amin. Kasi naaawa siya dun sa mga estudyante na nag-aaral sa Sibuyaw. Nakikita niya sa mga listahan ng Sibuyaw National High School at Sibuyaw Elementary School ay sa sabong lahat galing ang mga estudyante. Kaya siya ay nagkaroon ng interest na matulungan yung aming barangay na magkaroon ng school. Po. At siguro Kap, attention din kay sa ating Division Superintendent Ma'am Elsie Barrios sa DepEd Marinduque po, and also to LGU Yes. ng bayan po ng Buwak po, na sana mabigyan ito ng pansin po. Kung sino na po na nanonood po ngayon o mga kinatawan or mga taga DepEd Marinduque, baka po mabigyan din natin ito ng atensyon po, dahil medyo mahirap din dahil lumalaki na rin nga itong bilang ng mga estudyante dito sa nasabing barangay, may kalayuan po. Sana mabigyan din po ito ng atensyon at ng LGU po, kahit primary school lamang po, dahil malaking bagay po ito dito sa mga kabataan natin diyan po sa barangay Sabong, na hindi na sila pupunta ng Sibuyaw, hindi na sila pupunta ng Talaw, ay magkaroon din po sila po. Dahil ang alam po natin diyan sa nakaraan nga po natin pag-attend ng sesyon o na isang committee hearing sa munisipyo po ng Buwak, basta may mga do-donate mag-donate ng lupa. Meron na Opo, meron na kami. ayan, kung meron naman pala Kap, meron na. at ma-donate sa barangay o sa DepEd, at siguro naman doon sa mga nanonood po ngayon, may mabuting puso, mga kababayan nating Marinduqueño, mga nasa abroad, nakakaangat sa buhay, ito po sana tulungan natin dahil ito po ang totoong serbisyo publiko lalo na sa ating mga coming generation po. At through this program, we appeal na sana matulungan itong mga ganitong mga malalayong barangay na bigyan po ng proper education ng ating mga estudyante, magkaroon po ng paaralan. At Kap, bilang panghuli, medyo inabot na rin po tayo ng oras. Ano ba po yung mga plano po nyo? Dahil medyo may extend na naman po kayo, hindi maaari na hindi matuloy yung election this year. Ano pa po yung magagandang plano po ninyo sa inyong barangay bago po sumapit uli ang election? Sa pagpaplano talagang pag ako'y nakaupo, talagang iniisip ko ano yung dapat na ikagaganda ng aming barangay. Kasi, alam mo sir, ngayon kami nakaranas ng maganda pala yung mayroong daan, konkretong daan na talagang mabilis yung transportasyon, unang-una. Kasi noon kami, ang mga pasyente namin inuusong namin na walang daan. Ngayon, mayroon na kaming daan na pwede nang isakay ng... Kasi, malaking tulong yung binigay ni Speaker Lord Alan sa amin. Yung chariot ng barangay is nagagamit namin yan for emergency vehicle na kinakailangan talaga na meron sa barangay noon. Kaya saludo ako kay Speaker na maraming salamat doon. Talagang nagagamit. At saka yung mga plano namin ngayon bilang namumuno at isang pinuno ng barangay at 10 ng aking mga kasamahang sanggunian na yung proposal namin na magkaroon ulit kami ng isang FMR project simula dito sa Provincial Road, papunta naman ng interior ng aming barangay. Kasi ang nagre-request sa amin is yung may mga kalupaan doon, na may mga may-ari ng lupa na sana daw ay magkaroon ng daan patungo doon sa kanilang lupa at mapalusot, mapatagos ng papuntang Bayuti. Then, posible din nating papuntahin yung daan papuntang Hinulugan Falls. Kasi, papunta na Hinulugan Falls, kakabila tayo, papunta naman tayo ng Tambunan. Kaya pwede tayong tagusan yung daan. Upang hindi na tayo umikot, kung pupunta tayo ng Bayuti, hindi tayo ikot ng bayan para lang sumakay papuntang Bayuti. Kaya ngayon yung isang majority
ko namin ngayon na project na ginagawa namin ng paraan ng resolution upang ipasa namin ulit sa national. Bagamat pasa na kami noong nakaraan, ay ito'y nagkaroon na ng katuparan itong dinadaanan namin ngayon na talagang nabigyan kagad ng pansin sa aming panunungkulan. Ngayon, mayroon pang isa, gumagawa ulit kami para mapasa natin sa ating mahal na speaker at saka sa ating mahal na gobernador upang yung lugar na yun, kasi napakalaki talaga ng lupa na sakop ng barangay ng Sabong na nakatiwangbang, pwede namin gawing isang sentro ng agrikultura yung aming lugar dun sa lugar na yan. Kaya ngayon, ako'y umaamo dun sa ating speaker na sana yung aming resolution na ipapasa na yun ay maging maayos yung aming mabigyan kaagad ng pansin. Pagkat hindi ako titigil hanggat nasa posisyon ako, hindi ako titigil hanggat hindi napapaunlad yung aming barangay. Bago man lang magkaroon ng eleksyon sapagkat hindi ako nagsasabi na hindi na ako tatakbo ulit. Pero hanggat nakikita ko na yung aming barangay ay ganyan pa yung itsura na kailangan pa talagang isaayos ng maisaayos upang gumanda. Na kung ako na naghilid sa ibang barangay na kung anong meron sila dapat ay meron din kami. Na ngayon ay utay-utay na naming naabot. Kaya yung aming mga binabalak ngayong 2022, yan ay malalaman ninyo at i-update ko sa iyo, sir. Oo, ayan. At siguro, hindi naman ito ang huli, kundi sa susunod ay humihingi tayo ng update sa isang napakagandang barangay na dito sa ating lalawigan, particular dyan sa bayan, barangay ng Sabong, dito po sa bayan po ng Gasan. Ayan, si Maria Rienzales Oracion na nanonood, si Marites Muhi, magandang hapon, from Malolos, Bulacan, Luisa Distacamento, magandang afternoon. Si Maria Rienzales Oracion, DJ, ganda po ng segment, buti naman may ganyan na sa ating lalawigan, malalaman ng ating mga kabayan na magagandang lugar dyan sa ating lalawigan and more power. So, Kap, talaga napakabilis ng oras natin. Sa susunod, muli ka namin iimbitahan para makita natin yung mga development, lalo na sa magagandang mga place sa inyong lugar, na magandang pasyalan ng ating mga kabayan. At sana makita rin natin yung Sea of Clouds dyan naman sa inyong, sa inyong barangay, at yung inyong agrikultura. And hopefully, pag mayroon na rin kayong mga mga iba pa mga produkto diyan bukod sa litos ay ma-update din po tayo. Baka may gusto kayong batiin ka bago tayo magpaalam, may mga relatives po kayo sa labas ng ating bansa o ng ating lalawigan, nasa inyo po pagkakataon. Unang-una doon sa aking mga kamag-anak na nanonood ngayon, talagang sa tutulang first time ko ngayong na-interview sa ganitong pagkakataon. Pero napakaganda, isang challenge para sa akin na maibahagi ko yung aking karanasan at kung ano yung nakapaloob sa aking barangay. Hindi ko ikinakahiya yan sapagkat yan ang nandyan sa amin. Pero kapag nagkaroon ng mga katuparan yung mga proyekto na yan, ay yun naman ang aking sasabihin dito sa ating newscaster na ito na yung bunga ng aming mga pinaghirapan. At ngayon, doon sa aking mga kamag-anak na nanonood, hindi ko na isa-isahin kayo. At sa naging daan upang ako'y maparating dito kay Chief Manggira. Si Chief Manggira talaga ang naging daan ko upang mapapunta dito sa studio. Sa lakas din lang ng loob ko na, Sagi, isalang mo ako kung kaya ko talaga. Kaya sabi ko, sige, kayang-kaya mo yan, partner. O, sige. Kaya ngayon, ako'y nandito sa studio na ito. Kaya ako'y nagpapasalamat, una-una sa iyo, Sir Adrian, na binigyan mo ako ng pagkataon na makapagpaliwanag at mailahad yung anuman yung nakita at dapat na-i-improve pa ng aming barangay na sa labas naman ng ating bansa, yung aking kapatid ni Mrs. na nasa Korea, alam ko nanonood siya ngayon sa YouTube. Kaya magandang hapon sa inyo at sa lahat sa labas ng Marinduque na sila nanonood. Yung mga nakita ninyo at mga narinig na napanood ninyo, yan ay totoo. At daragdagan pa namin sa mga susunod na pagpunta namin dito sa studio. Yun lamang po at magandang hapon. God bless po sa inyong lahat. Ayan, at thank you very much, Kap.
At maraming salamat din sa lahat ng mga sangguniang barangay, binabati ang sangguniang buong sangguniang barangay ng barangay ng Sabong, at sa mga kagawaran. Kaya salamat din at si Kapitana, ang mabuting may bahay ni Kap ay kasama, talagang todo suporta. At siya nagpadala ng ibang mga files po. At siguro sa mga susunod ay may update din po namin kayo sa mga improvement na po sa barangay na yan ng Barangay Sabong po. At sa iba pa mga barangay, nakikipag-ugnayan tayo sa Barangay Puyog kung ano na po baga ang update ng tulay dyan. Po, sana yung ating mga local government officers at saka ang ating pamalang national mabigyan din ng pansin yung Barangay Puyog dahil isa rin sa nagiging problema din tulay naman. Po. Sa mga susunod siguro siya ang magiging guest din natin dito. Ayan, Jose Parome, malayo daw po yung barangay ni Kap. O malayo man, mararating mo na dahil sa ganda ng kailang barangay. Again, tayo po nagpapasalamat at salamat din sa pagkakataon binigay sa atin at ng ating panauhin si Kapitan Sandro Nabos ng Barangay Sabong, isang napakalayong barangay pero napakaganda ng lugar at napaka-produktibo at isa po sa tinitingnan natin na magiging susunod na tourist spot. Again, at ako po yung nagpapasalamat sa lahat din po ng ating mga naging kapartner ngayong hapong ito. Salamat una tigit sa lahat ng ating mga kabarangay na nanonood at umaantabay sa ating palatuntunan hanggang sa matapos hindi tayo iniiwanan. Sa lahat na nagsipag-share at nagsipag-like, maraming salamat sa inyong lahat. Sa pangalan po ng bumubuo ng Marinduque News Network, kay Santino Laterena sa ating technical, kay Sir Jay Sumalad Hermosa, kay Jay, kay Cha, at sa ating Provincial Information Officer, si Sir Romeo Mataak Jr., sa lahat po ng ating mga katuwang din sa ating programa, ang Liga ng Barangay sa Bayan po ng Buwak, at sa lahat din po ng ating mga partners, ganun sa DILG. Maraming salamat po sa isa na namang edisyon ng ating palatuntunan. Salamat sa inyo pong pagsubaybay. Hanggang sa susunod, muli po tayo magsama-sama sa isa namang edisyon ng ating palatuntunan, ang Aksyon Barangay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong kabarangay, Kay Eden Rosales. Isang ligtas na araw. Mabuhay po ang lahat ng ating mga barangay. God bless. Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon!